Pinapa-inhibit pa, no? Kasi na-prejudge niya. Sabi ng abogado ni Martin Romualdez, na-prejudge na niya yung aming kliyente, si Martin Romualdez ng Ombudsman. Kaya, a move seeking the inhibition niya of Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya in the case involving former Speaker Ferdinand Martin Romualdez is grounded in established law and jurisprudence. Mandatory tapos discretionary with mandatory grounds covering conflict of interest such as family ties, prior legal representation or financial stake in the case, ganon. So sabi po ni Bukoy, most cases fall under discretionary inhibition, which depends on the ombudsman judgment but is guided. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi mga kababayan ng isang flood lawyer, yung ombudsman inhibition bid ni Martin Romualdez is not without precedent kasi sinupalpal ni Ombudsman Rimulya si Martin Romualdez at sinabi pa, go back to law school niya. Pinapa-inhibit pa, no? Kasi na-prejudge niya. Sabi ng abogado ni Martin Romualdez, na-prejudge na niya yung aming kliyente, si Martin Romualdez ng Ombudsman. Kaya nag-request yung kanyang abogado na mag-inhibit dapat si Rimulya. Promise back si Rimulya, mga kababayan, si Boying Rimulya. Ang sagot ni Boying Rimulya, go back to school niya, law school. Nag-react ang isang free legal assistance lawyer, flag lawyer. It is not without precedent. May nangyari na niyang ganyan na talagang kailangan na mag-inhibit yung ombudsman. Yan ang sabi po ni Attorney Bukoy, o di Bukoy, isang flag lawyer, mga kababayan. Yung naging spokesman po ng Congress, yung last year, sa impeachment complaint laban kay Sara, yung nauna. Ayan si Attorney Bukoy, siguro familiar na rin sa inyo. Odi Bukoy. I-share ko po sa inyo, mga kababayan, yung kanyang sinabi para magkaliwanagan. Kasi parang pinalalabas ng ombudsman ni Boying Rimulya, may absolute power na siya kasi tanod bayan siya. Hindi man po ganon. Sabi po ni Attorney Odi ng Free Legal Assistance Group, a move seeking the inhibition of Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya in the case involving former Speaker Ferdinand Martin Romualdez is grounded in established law and jurisprudence. Madaling sabi, may legal basis ang naging aksyon ng kampo ni Martin Romualdez. Lawyer Antonio Odi Bukoy said Supreme Court rulings including Aurelio versus Ombudsman and Soriano versus Deputy Ombudsman recognize the applicability of inhibition rules to the Ombudsman. So may Supreme Court decision dito, mga kababayan. Alangan man, basta na lang mga kababayan na gagawa ng ganong legal action ang kampo ni Martin Romualdez without legal basis. Si Martin mismo, UP graduate sa law at nagtapos din siya sa Cornell University. Hindi pipitsuging abogado siya, no? Si Martin Romualdez. Ganun din yung kanyang abogado, si Tony Fajardo. Gagawa ba yun ng ganong aksyon kung walang legal basis? Mapapahiya lang sila. So nag-react na yung isang flag lawyer, mga kababayan, para linawin po itong isyong ito, mga kababayan. So sabi ni Attorney Odi Boy, nilatag ng Supreme Court, sinabi nila na ang batayan for inhibition ng Ombudsman, dahil ito ay executive, prosecutorial, pwedeng i-apply ang rules on inhibition na ginagamit sa mga courts o husgado. Correct. So balitan niya, hindi ganoon kaigpit ang batayan. Binibigyan ng lawig ang ombudsman kung kailan siya mag-i-inhibit. Sabi po ni Bukoy sa interview po ng DCWD.
Romualdez Camp earlier asked Remulla to inhibit, arguing that public statements attributed to him suggested possible prejudgment and could affect the fairness of the ongoing investigation. Walang tigil kasi sa kaka-press ko. Mga kababayan, si Boyeng Remulla, minsan hindi natin na maintindihan kung ano yung intensyon ni Boyeng. Bakit kailangan niyang magpa-press con na magpa-press con? Wala man sanang problemang magpa-press con siya. Kaya lang masyadong advance yung kanyang mga sinasabi. Kaya lumabas tuloy, napipre-judge na niya yung tao. Siyempre, pag gano'n, didepensa rin ang kampo ni Martin Romualdez. Sabi nga ni Martin, di na niya ako papayag na maging scapegoat ako sa mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Hindi niya ako papayag na maging fall guy. Kasi alam naman ni Martin Romualdez at base sa mga documents, wala man siyang pirma po doon. Nangyari lang, mga kababayan, na siya yung speaker. Hindi man siya involved sa BICAM. Wala siyang pirma. Walang nagtuturo direkta sa kanya. Yung dinasihan daw ng kaso, mga kababayan na ipafile pa lang, hindi pa man na ipafile pa lang, kasong plunder, yung kwento ng 18 Marines, tapos ni Gutesa. Si Gutesa nga po, hindi na nagpapakita. Di ba? Hindi na nagpapakita. Paano yon? So, base sa chismis lang, mga kababayan. So, kailangan po, thorough investigation muna. Di ba? May sinasabi palagi. Itong si Boyeng Remulla nung DOJ Secretary pa siya, na before naman ng kaso, dapat makasigurodohan na makoconvict yung akusado. So, sabi sa paliwanag, mga kababayan dito, na prejudge na niya kasi and could affect the fairness of the ongoing investigation. They said inhibition is necessary para ma-preserve ang due process at ma-maintain yung public confidence in the probe involving the flood control controversy. Correct. Bokoy explained that there are two types of inhibition. Mandatory tapos discretionary. With mandatory grounds covering conflict of interest such as family ties, prior legal representation or financial stake in the case, ganon. So sabi po ni Bokoy, most cases fall under discretionary inhibition anya, which depends on the ombudsman judgment but is guided by the need to remain impartial. Ganon. So may base po yung request ni Martin Romualdez. Kung may prejudgment na ang ombudsman because of public pronouncement na sinasabi niya guilty na itong taong ito, prejudgment and coupled with actuation, yun ang mga pagkakataon na kahit na discretionary, sinabi ng Supreme Court dapat na mag-inhibit. So may base yung request ng abogado, mga kababayan ni Martin Romualdez. Bokoy clarified that stepping aside from a case does not mean admitting bias or wrongdoing. Hindi ibig sabihin tama ang motion, bias na ako. Hindi naman, not necessarily. Ganon. Ang ibig sabihin lang niya, ayaw niyang magkaroon ng kulay. Kunwari mag-inhibit siya, ayaw niyang magkaroon ng kulay ang proseso sapagkat pag nagkakulay, hindi na siya impartial. Yon ang paliwanag ni Bokoy. Bokoy emphasized that inhibition is meant to protect the integrity of the process, not to derail it. Yun ang nangyari kasi. Sige ang palabas ng statement ni Boyeng Remulla. Wala pa man pong full investigation na nangyayari. Yung ICI nga po, walang findings pong nakita at conclusion of guilt. Tapos gustong kaso na plunder, ICI referral sa ombudsman kay ex-speaker Romualdez, walang finding o conclusion of guilt. Kita ninyo? So yun mga kababayan ang punto. So, sabi ni Atty. Bokoy, kung ano man yung estado ng investigasyon, nung ipinasa mo sa iba, itutuloy lang, hindi ka mag-back to zero. Bokoy pointed out. Bokoy added that even if the ombudsman inhibits, the case stays
within the institution and will be reassigned to another official. Ganun lang naman. Yung ombudsman, pwede siyang mag-inhibit, pwede niyang ipasa sa iba, such as the deputy or the overall deputy ombudsman, ensuring continuity of the investigation. So tuloy yung investigasyon. Kaya lang, because of the prejudgment at nakikita yung biases, importante na mag-inhibit si Boyeng Rimulya. Yun ang punto doon. Kasi lumalabas na prejudge na niya si Martin Romualdez. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.